Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Oroqueta City, Misamis Occidental, maayong adlaw. Ako si Joan sa Rigumban, Tasuda alang sa Community Update. Sa atong headlines. Nagmalampuson ang gihimong benchmarking sa Oroqueta City Pops Council ug ang kadak sa duha ka munisipyo nga mao ang Claveria, Misamis Oriental ug Maramag, Bukidnon. Senadora Amy Marcos mitambong sa pagpanghatag sa DSWD cash aid ngadto sa 1,200 ka mga benepisyaryo sa Oroqueta City. Gusto ni Senador Amy Marcos nga ma-release na ang dugay ng gipaabot sa mga farmers ang Coconut Levy Fund, scholarship and medical assistance sa Misamis Occidental. LGU Oroqueta City sponsored basketball league alang sa FOMODAY. Mayor Acosta mitambong sa pag-abli sa liga. Mayor Acosta uban ang konseho padayon ang pagbisita sa matag tulungaan sa dakbayan sa Oroqueta aron sa pagpanghatag sa mga reusable tumblers sa tanang magtutudlo para sa Project Puge. Ug karon sa tong detalye, nagahin og 5 ka adlaw ang Oroqueta City Peace and Order and Public Safety Council ug ang City Anti-Drug Abuse Council para mag-benchmarking sa duha ka LGU nga naglangkob sa Claveria, Misamis Oriental ug sa Maramag, Bukidnon na ilang awardee sa pipila ka mga tuig ug sa malampusong pagpakgang sa mga insurhensiya aron maobserbaran ang maayong buhat ug ma-apply sa Oroqueta City. Ang benchmarking gisugdan niadtong February 19 hangtod sa 23, 2024 uban sa mga opisyalis sa Pops Council ug sa CADAC. Ania ang dugang detalye. Gumikan sa dakong tinguha sa Oroqueta City ubos sa pagdumala ni Oroqueta City Mayor Lemel Merrick M. Acosta nga makabot ang kalambuan sa dakbayan, gitugutan ni Mayor Acosta ang mga opisyalis sa Peace and Order and Public Safety Council ug ang City Anti-Drug Abuse Council nga mag-benchmarking sa duha ka na ilang awardee nga local government unit nga naglangkob sa Claveria, Misamis Oriental. Ang Claveria, Misamis Oriental o sa ka-first-class municipality ug nailang awardee sa Seal of Good Local Governance kon SGLG. Awardee usab sila sa Local Committees on Anti-Trafficking and Anti-Violence Against Women and Their Children kon LCAT VAUC awardee. Top 5 Child-Friendly Municipality, Top 5 Most Oriented Municipality in Tourism Aspect, Gawad Kalasag awardee ug Peace and Order Council awardee. Samtang ang Maramag, Bukidnon, First Class Municipality usab ug nailang national winner isip Digital Governance Awards Calendar Year 2023. SGLG awardee sulod sa 4 ka tuig, National awardee sa Cleanest Public Market. Gidayog usab sa Department of Interior and Local Government kun DILG ang Maramag sa ilang dedikasyon ug serbisyo sa paghatag og dekalidad nga community-based drug rehabilitation program kon CBDRP para sa mga tao nga migamit og droga. We welcome you all with warm hearts and with warm welcome. Dinhi sa Madagway o Matino nga lungsod sa Claveria. Madagway o Matino means beautiful and cool. So, mauna ni sa Claveria. Madagway daw Matino nga lungsod sa Claveria. So, welcome everyone. Gi-welcome sa pangagamhanang lokal sa Claveria, Misamis Oriental ang mga opisyalis sa Oroqueta Peace and Order and Public Safety Council ug ang City Anti-Drug Abuse Council nga mibisita sa kagustuhang makita ug mahibaluan ang mga maayong binuhatan sa naasoyng LGU. Asoy ni Gian Bihag, ang Municipal Administrator sa Claveria, nga gumikan sa ilang turismo sa lungsod, milambo ang Claveria hinungdan nga daghan nga mga LGU ang mibisita sa Claveria. Aron lang makita kung giunsa sa gamay nga lungsod nga napalambo og nahimong awardee sa pipila ka mga aspeto. Ang Claveria usa ka landlocked municipality, pasabot nga walay dagat ug pulos bukid lamang ang nagpalibot sa lungsod ug nailang usa ka agricultural municipality.
Adunay 24 ka barangay ug 579.63 square kilometers ang land area. Din 1/3 sa land area sa probinsya sa Misamis Oriental ang nalangkob sa lungsod sa Claveria. Panahon sa COVID pandemic, daghan ang mga mibalhin og puyo sa Claveria nga gikan sa nagkalain-laing syudad aron motago sa gikahadlokang sakit. Nagpalit og yuta og nanimuyo hinungdan ang pagsaka sa gidaghanon sa populasyon ug milambo ang lungsod. Samtang kun ang kahapsay ug kalinaw ang hisgutan, ang Claveria pagkakaron malinawon og luwas ng puy-an sa kwahi kaniadto nga ang lungsod sa Claveria na ilang daghan ang mga 8 grupo. Gani tuig 1970s nahimong no man's land ang nahisgutang lungsod apan naka-recover kini gikan sa gubot nga lugar hangtod sa malinawon ug luwas puy-an nga Claveria. Sana ito mapanahon at Tokyo, Mika Claveria, really daghan. Pero ngayon, we are proud to say na we are very safe place. Kana kamong mga bisita, dili na yun makadumog mga buto-buto sa kadaplinan. Dili pariha sa unang panahon. Mapaabot sa inyo sa mga programa na naadili sa among lungsod. Na kung sa magaling yung mga programa na pwede ninyong ma-replicate sa inyong lugar dito sa Oroqueta. Matag bulan sa July kada tuig isilibrar sa Claveria ang Mais Festival. Diin nahimo silang most outstanding festival sa Mindanao. Mais ang gigamit nga tagline sa lungsod. M stands for Makiglambigit, A is for ako, I is for ikaw, and S is for sila para sa padayon nga paglambo sa lungsod sa Claveria. Pagkasunod adlaw, February 20, 2024, nagpailawom sa goal setting, monitoring workshop nga gidumala sa M&A Resource Training and Publishing Incorporated ang POPS Council ug ang CADAC didto sa Mais Cielo Diner View Deck, Claveria, Misamis Oriental sa tumong sa paghimo sa usa ka positibong atmosfera nga adunay kadasig sa usa ka kolaborasyon sa panghunahuna sa mga partisipante para masiguro ang tinguha nga kalampusan. Makatabang kini nga mamahimong produktibo ug mapalambo ang performance management ug ang paggamit sa mga nakitang maayong binuhatan sa mga nabisitahang LGU. Nahimong produktibo ug puno sa mga pagtulunan ang gipahigayong workshop. February 21, 2024, ang POPS Council ug ang CADAC sa Dakbayan sa Oroqueta may bisita na usab sa lungsod sa Maramag, Bukidnon. Susama sa Claveria, gipabati usab sa LGU Maramag ang ilang pag-welcome pinaagi sa pagdawat ni Serafin Sabilina, ang Executive Assistant 3, ang grupo nga gikan sa Oroqueta City nga gipanguluhan ni Oroqueta City Administrator Manuel Neri. On behalf of the municipal government of Maramag, we welcome the city government of Oroqueta. Rest assured that the place is very safe. Gipaambit usab ni Neri ngadto kang Sabilina ang mga accomplishments sa LGU lakip na ang hapit ng makabot nga award nga SGLG. Samtang mapasigarbuhon usab si Neri nga ipahibalo kang Sabilina ang Oroqueta City awardee sa Seal of Good Financial Housekeeping. Naglaom si Neri nga karong tuiga maangko na sa LGU Oroqueta ang SGLG Awards ug ang pag-benchmarking sa mga awardee nga mga LGU. Makabot na gyud ang dakong tinguha nga mamahimong SGLG awardee ang Oroqueta City. Thank you very much for the municipality of Maramag as represented by Executive Assistant Sabilina and Mr. Masias, including the PNP personnel who are around here. Human sa programa, ang team gisuroy sa merkado sa Maramag nga nailang pinakalimpyo nga merkado sa tibok nasud. Welcome guys Maramag, no? Welcome mga taga Oroqueta. Natas mo ang merkado o ang among merkado. I'm proud to say na this is the driest wet market in the Philippines. We were able to keep it this way kay una nagtinabanga gyud ang among mga katawhan usa, then ang among pong mga kaning mga vendors, among mga negosyante, sila na gyud mismo ang galimpyo sa ilang stalls. Then Matod pa ni Samuel Masias, ang Health Education and Promotions Officer, nga dili pa sila magsugod sa pagpamaligya, gipahibalo na sila sa ilang mga obligasyon o gimbuhaton aron mamintinar ang kahinlo sa ilang stools ug hangtod na sa tibuok merkado para mahimong luwas kanon ang mga baligyang isda, karne, mga utanon ug uban pang kanon sa katawhan. Gani adunay silot
ang sikinsa nga makit-an nga wala nang ginlo sa ilang mga stools ug ang pagsuot sa limpyo nga mga sinina usa-usab sa ilang gilantaw. Regular gyud ang amuang paghatag sa ila og mga updates regarding sa atong pagpadagan sa kalimpyo sa ilahang lugar. Siyam na katuig nga namintinar sa Maramag Bukidnon ang kalimpyo sa ilang public market. Apan sa tuig 2022, na-awarda na sila sa pinakalimpyo nga wet market sa Tibok Nasud. Ug hangtod karon nagpabiling limpyo kini uban sa gihawirang municipal ordinances. Human sa market, gidala ang team aron sa pagbisita sa buhatan sa municipal anti-drug aron makita usab sa team ang mga good practices sa naasoyng mga buhatan. I hope na amoy ma-learn sa amuang pong mga effort with Maramag, and we are happy or open to share it with you. Nagsilbing giya ug naghatag dugang ideya sa mga kadagkuan sa Oroqueta City para makabot ang tinguha nga kalambuan sa dakbayan. Personal nga mitambong si Senadora Amy Marcos sa pagpanghatag sa cash aid nga gikan sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD ngadto sa 1,200 ka mga beneficiaryo sa assistance to individual crisis situation kun AEX. Dito sa Misamis Occidental National High School Covered Court niadtong February 24, 2024. Aniya ang dugang detalye. 5,000 pesos ang nadawat sa 1,200 ka mga AEX beneficiary kon assistance to individual in crisis situation sa dakbayan sa Oroqueta. Isip cash aid nga gikan sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD dito sa Misamis Occidental National High School Covered Court niadtong February 24, 2024. Din personal nga mitambong si Senator Amy Marcos sa pagpag-apod-apod sa 5,000 pesos nga cash aid. Giwelcome ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta ang nahisgutang senador uban sa mga city councilors ug ang mga barangay officials lakip na ang sangguniang kabataan. Gikalipay ni Mayor Acosta ang gipakita nga pagmahal sa senador sa mga katawhan sa dakbayan. We are honored to have with us today an extraordinary individual whose passion is to serve the people of this great nation. An Ilocana, a distinguished member of the Senate of the Republic of the Philippines. Mahigala, tuguti ko sa pagpailagan ninyo sa atong halandong na bisita, the Honorable Senator Maria Imelda Josefa Remedios Amy Romualdez Marcos. Pagpagan na to! Gikalipay usab ni Senadora Marcos ang una niyang pagbisita sa dakbayan sa Oroqueta ug makita ang 1,200 ka mga AEX beneficiaries. Iyang giisa-isa ug recognize ang mga opisyalis sa dakbayan. Sa iyang mensahe, iyang gipaabot sa tanan nga ang Oroqueta City usa sa mga paboritong lugar sa iyang amahan nga si kanhing Presidente Ferdinand Marcos Sr. Din niadtong June 25, 1965, giaprubahan ni Presidente Marcos nga ang Oroqueta mamahimong syudad ug sa sunod tuig nahimong chartered city sa Misamis Occidental. Usa sa nahimong instrumento si Presidente Marcos nga nahimong syudad ug nailang chartered city ang Oroqueta. Dakong pagpasalamat ni Senadora Marcos sa suporta sa mga Oroquetanon, sukad pa sa iyang amahan hangtod kaniya ug sa iyang magulang nga si Presidente Bongbong Marcos. Maraming panalo ang Marcos dito sa Oroqueta. Mula noon hanggang ngayon, panahon na namin papa hanggang kay Bongbong, bisan ako noong 2019 nung senador, hindi man ako napunta sa Oroqueta, nadalagay ako. Kaya thank you sa salamat sa inyo ng tanan. Talaga naman thank you so much at hindi kayo nakakalimot lagi. It's always been uppermost in our list that we are able to do something. After all, sabi nga, ang Oroqueta City, anak rin ni Presidente Ferdinand Edrelin Marcos, katulad ko. We have to take care that we can do as much as we can for everyone in Oroqueta. Tungod sa padayon nga pagsaka sa presyo sa bugas, lakip na ang pagsaka sa bill sa kuryente. Hinungdan nga ang DSWD pinaagi sa AEX program, naghatag sa financial assistance aron makatabang
Ginagmay sa panginahanglanon ilabi na sa 1,200 ka mga benepisyaryo nga naglangkob sa mga kaigsuon ng person with disability kun PWD, solo parents, mag-uma, mga senior citizen o ang adunay mga panginahanglanon sa tambal matag adlaw o ang mga adunay maintenance. Gani usa sa natabangan ni Senador Marcos nga taga Oroquieta City ang personal nga nangayo og pagpasalamat sa paghatag og dugang kantidad para sa heart surgery sa iyang anak. Binigyan na po ako ng yung first operation po ng baby ko 100,000 and yung second din po 100,000 po sa heart surgery po ng baby ko. Thank you so much po. May third pa po siya pero he is doing well po. Yes po, he is doing well. Pero thank you so much po talaga sa tulong niyo. Praying, laban lang. Samtang nahisgutan usab ang padayong pagtaas sa presyo sa gasolina sa nasod diin nagpigit na ang katawhan ilabi na ang mga gagmayng income aron madungog sa katawhan kung unsay mahimo sa Senado sa naasoy nga problema. Apan gipasabot sa senadora nga limitado lamang ang mabuhat sa Senado kalabot sa nahisgutang problema tungod kay imported ang maong produkto. Hinoon pwedeng lantawon pagbalik o ripasuhon ang buhis sa gi-import nga mga gasolina. Pinaagi niini mahimong aduna kini epekto. Nakita usab ang patong-patong nga buhis ug ang isyu sa smuggling dako nga gikatampo sa mga hagit sa pagsulbad sa pagsaka sa presyo sa gasolina sa nasud. Kini ang gibutyag ni Senadora Amy Marcos sa interview human sa Cash A Distribution sa Oroquieta City niadtong February 24 didto sa Misamis Occidental National High School Covered Court. The fuel prices, there's very little we can do dahil imported man yan lahat. Pero ang problema, lumulobo masyado yung gasolina. Kailangan siguro i-review yung mga tax natin kasi yung tax ay patong-patong. Dugang pa ni Senadora nga kun mahimo ang mga gagmay og konsumo sa gasolina hatagan og subsidy. Din ila na kining nabuhat alang sa mga public transport ug posibleng palapdan pa sa mga gagmayng namasada. Gilantaw ni Senadora ang kinatibuk ang panginahanglanon sa katawhan diin dili kaayo mabugatan sa panginabuhian. Hinungdan nga gihangyo ni Senador Marcos ang Department of Finance kun DOF nga walay bag-ong buhis nga ipatuman karong tuiga. Hinon himong epesyente ang pagpangulikta sa buhis. We should really try to just be more efficient in the collection but not impose new taxes on businesses that are still recovering from the very difficult times. Saad ni Senadora Amy Marcos nga iyang paningkamutan nga ma-release na ang Coconut Levy Fund nga dugay nang gipaabot sa mga farmers. Ang scholarship ug medical assistance sa Misamis Occidental kini iyang gibutyag sa interview atol sa Cash A Distribution niadtong February 24, 2024 dito sa Misamis Occidental National High School Covered Court ning Dakbayan sa Oroquieta. Aniya ang kumpletong detalye. Kay nakita ni Senador Amy Marcos nga ang Misamis Occidental ang sentro sa coconut production sa Mindanao, mao nga misaad si Senadora Amy Marcos nga iyang paningkamutan nga ma-release na ang Coconut Levy Fund nga adugay nang gipaabot sa mga farmers sa Misamis Occidental, lakip na usab ang scholarship ug ang medical assistance para makatabang sa pagpagaan sa panginahanglanon sa katawhan. Kini iyang gibutyag sa interview atol sa Cash A Distribution niadtong February 24, 2024 dito sa Misamis Occidental National High School Covered Court ning Dakbayan sa Oroquieta. Coconut levy funds na ang tagal-tagal nang inaantay, and Mindanao is one of the largest producers. Misamis is one of the centers. Rice also is a concern here, and we need to start working on all of this. Gipakita ni Senador Marcos ang iyang pagpakabana ngadto sa mga coconut farmers nga naglisod gumikan sa ubos nga presyo sa kupra nga mao'y gisaligan para sa ilang panginabuhian. Pinaagi sa pag-release sa Coco Levy Fund, makatabang kini og dako nga makabangon sa kalisod. Samtang gilakbitan usab ni Senador Amy Marcos nga ang probinsya sa Misamis Occidental dato sa agrikultura. Kinahanglan nga mahatagan og bili ang tanang abot sa yuta o ang produkto sa agrikultura sulod mismo sa probinsya. Pinaagi sa pagbaton sa mga pasilidad para makamugna og usa ka produkto gikan sa mga abot sa yuta sa probinsya nga adunay taas nga presyo sa merkado. Kini mga pamaagi makatabang kini sa pagpaligon sa probinsya nga dili na kaayo maapektuhan ang pag-usab-usab sa presyo sa merkado ug posibleng masangpot kini sa pag-uswag sa mga lokal nga industriya ug mapaligon ang ekonomiya sa probinsya. With all the agricultural wealth that Misamis has,
kailangan magkaroon ng processing and value adding, and we will not be subject to the fluctuations of market and supply. Mao kinang gilantaw sa gobyerno ug sa mga tigbabalaod nga matubag ug masagang ang kalit nga pagtaas sa presyo sa mga pagkaon para masiguro ang food security ug mapanalipdan ang mga huyang nga populasyon. The food is a real concern and food inflation is impacting all families. Efforts such as this, the AICS, the ayuda are always welcome. Importante nga mobalik sa sukaranan ug mag-focus sa kung unsa gayud ang hinungdan tungod kay ang panginahanglanon sa katawhan mao ang nagunang priority nga ang tanan adunay access sa luwas, nutritious ug affordable nga pagkaon. Ang talagang problema ng bawat Pilipinong pamilya paano ma-afford, paano mabigyan ng sapat na pagkain ang kanilang mga anak. Mitambong si Oroquieta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta sa pag-abli sa gipahigayong basketball league sa Fomoday, dili pa lamang dugay. Dito sa Barangay Villaflor Covered Court, din kapin 30 ka team ang magtigi para sa championship. Sponsored kini sa LGU Oroquieta City. Ania ang kumpletong detalye. Gidayeg sa Federated Union of Oroquieta Motor Cab Operators and Drivers Association Incorporated kon Fomoday ang pangagamhan ng lokal sa pag-sponsor sa usa ka basketball league para sa mga miyembro sa Fomoday tungod kay usa kini kamaayong pamaagi sa paghiusa ug pagpalambo ug nagsilbi kining agianan sa panaghigalaay ug adunay respetuhanay tali sa tanang motor cab drivers, operators ug ang gobyerno. Karong panahon na ipakita nato sa tibok service ug sa Kongreso ng Pilipinas na sa Oroquieta ang mga opitangon nagrespetuhay sa matatagsa nato para walay mag-organize, walay kasakitan, wala tayong hindi nato mabanuan. Gusto na hapsay ano na ang dagat sa mga kasosyal. Mauna, akong pag-abalito, tamang mahimo. Ang among panglantaw is at the point na nagkuman na, ikahinaglan na happy lang naman. Kaya kung malipayan mo, kapin 30 ka team ang miapil og magtigi para sa championship pagtapos sa dula. Mahimo kining usa ka kulbahinam og inklusibo nga kalihukan. Mao kini ang ikatulong higayon apan kini ang pinakabongga nga napasiugda sa Fomoday nga liga nga naghatag kalingawan ug mapalig-on usab ang relasyon sa mga driver sa tricycle sa Dakbayan. Pinaagi niini makakutlo ang mga driver sa Oroquieta City sa sportsmanship nga magamit sa adlaw-adlaw nga pagpakighilambigit sa matag usa ilabi na nga adunay kompetisyon sa kadalanan. Gitambungan sa mga opisyalis sa Dakbayan ang unang adlaw sa liga nga sila City Councilor ug Chairman sa Committee on Transportation, City Councilor Noel Undag, City Councilor Arthur Inanoria, City Councilor Josibel Maghinay ug ang President sa Fomoday nga si Alex Umandam. Sa mensahe ni Undag nga bisan pa nga limitado ang panudlanan sa pangagamhan ng lokal, apan wala nagmakuli si Mayor Acosta sa pagsuporta sa liga sa Fomoday tungod kay dako usab ug gikatabang ang mga driver sa Dakbayan ilabi na sa transportasyon matag adlaw. Bisan to sa kalimitado sa resources sa atong lokal nga pagbabahalan. Pero si Mayor Manuel wala yung magulay niya. Tungkol kay ilmahal ng mga drivers, itawag ang drivers at ako ay matabang sa pagpanagang sa atong syudad, labi na sa atong pasahero, sa atong servisyo, sa atong katawan. Bawal na mga galing atong ihimo karon, dili na po nalimunas naman eh. Pero tungkol sa paghigong na ni Mayor, o sa pagsuporta sa sanungian kungsod sa atong syudad, nahimo ni ikatulong na ning higayon pero kini mo pinakabungga tungod kay nahimo kita operada. Wala kasalang sa sanungian kungsod sa atong Vice Mayor MJ Amonte, dawatan ninyo ang among mainito nga pagpalipay sa tanan. Mag-enjoy ta, lipay ta, atong ikilimta na atong natural panginabuhi man, pero tagaan kay kayo ng atong ikiyon kaugalingon sa pagpipilipay. Ang daw na ini, paglipay lang ta.
si undag sa oath of sportsmanship para sa hapsay, lina ug patas nga pagdula. Nang hinaot si Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta nga ang tanan malingaw sa liga ug makasinati sa diwa sa panaghigalaay. Padayon ang pagbisita ni Mayor Lemuel Merrick M. Acosta uban sa mga miyembro sa sangguniang panglungsod sa mga tulunghaan sa Oroqueta City aron personal nga mahatag sa mga magtutudlo ang reusable tumblers. Aniya ang kumpletong detalye. Halos matag adlaw ang gigahin ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta uban sa konseho sa dakbayan sa Oroqueta aron mahatag personal ngadto sa mga magtutudlo ang reusable tumblers para sa pagpaimplementar sa Project Pugi kon Plastic Off Green Initiatives. Isip suporta sa City Ordinance batok sa single-use plastic. Nakita ang kadasig sa pangagamhanang lokal sa dakbayan pinaagi sa paghimo sa mga lakang nga hinay-hinay nga maprotektahan ang kinaiyahan. Tungod kay ang paggamit sa reusable tumbler, mapakunhod ang basura sa plastic. Ang Project Pugi nagdasig sa paggamit sa mga alternatibo nga eco-friendly. Sa mensahe ni Mayor Acosta, napili sa LG Oroqueta ang mga magtutudlo nga mahatagan sa mga tumblers tungod kay nakita sa gobyerno ang sakripisyo sa mga magtutudlo ug nag-umol sa mga kabataan nga moresulta sa maayong lumulupyo. Ug usa ang mga magtutudlo ang instrumento sa pagkabot sa kalambuan sa usa ka lugar. Hindi nga mga tumblers, these are just old moments. We really just want our teachers to feel that we really appreciated what you have done for our young in the past years of the communities. If ever Oroqueta succeeded, and of which I do believe we are on that direction at the moment. Dili ang tungod kay maayo ang mayor, ay ang vice mayor, ay ang president. Kung dili maayo ang citizenry sa Oroqueta. Diba? Kung nakabutan na ito, tungod sa ako ang magtutudlo. Kung holding our kids to be responsible, productive citizens of this city. Dugang pa ni Mayor Acosta, nga seryoso ang pangagamhanang lokal sa naasoyng proyekto tungod kay wala nila giunahuna ang kalayo ug kahago sa pagbisita matag tulunghaan aron lang mahatag ang tumbler apan ila kining gibuhat aron ilang mahimamat ang matag usa ka mga magtutudlo ug mapaabot ang ilang mensahe sa sikta nga adunay dakong gikatampo sa syudad. Inom ninyo tubig kasi nahinumdum mo sa ato ang covenant, the city government and the Dental Oroqueta Division is working together for the betterment of Oroqueta, Misamis Occidental, and for our motherland, the Philippines. Samtang gikalipay sa mga magtutudlo ang nadawat nga tumbler gikan sa LG Oroqueta, gani adunay mga post sa Facebook nga nagpasalamat sa gipakitang pagmahal sa LGU ug nakita ang ilang sakripisyo para sa mga kabataan. Mao katong naglangkob sa community update. Sa ngalan sa kinitibuk ang pwersa sa Oroqueta Community Channel. Ako si Joanne. Sa Rigumba Tasuda, mingon kaninyo put God first in everything you do. God bless Oroqueta. God bless Misamis Occidental.